Kumusta yung 40 days nandito pala yung kamag-anakan nyo lahat? Nun? Hindi naman po sila lulududong lang, tsaka po sila Ate Jomali. Sila lang? Opo. Anong mga handa noon? Meron din po, may mga dala rin po sila. Sa lamesa po yan, dito po nilagay yung handa. Yung mga pagkain? Mga pagkain. Grabe Tapos dito na sila nakatira. Nagalis lang po sandali at mangungopara nga daw po sila. Lahat na ng gamit ni Tatay Filomeno nasan na po ngayon? Naandito po. Hindi nila Hindi po. Andyan po. Naandyan yung mga yung binigay nyo po na andyan. Binabaybay nga namin ang daan patungo sa dating bahay ni Tatay Filomeno at ating alamin ang mga kaganapan noong 40 days ni Tatay. At nalaman ko nga na lumipat na din ang kapatid ni Tatay Filomeno na si Tatay Adong. Napagpasyahan nga natin at sa ating mga viewers na ilipat na natin ang pagtulong sa kapatid ni Tatay Filomeno at nakikita naman natin na deserve nilang matulungan. So yun, once again mga kalingap, ngayong araw ay nandito tayo sa dating tahanan ni Tatay Filomeno at ayun nga po, tanungin natin tungkol sa 40 days ni Tatay. Yan, nandito sa ate o yung kaibigan ni Tatay Filomeno. Kumusta po? Mabuti naman po. Mabuti. Kumusta naman po yung 40 days ni Tatay? Okay naman po yung nakaraos naman din po. Anong hinanda po nila nung 40 days? Ay marami po eh. Iba-iba eh. May biko, may pansit, may sopas, Opo, may mga ulam pa. Oo, kakontak ko din nun si ate, anong pangalan na? Jomalin po. Jomalin, sakto naman na nasa Isabela kami that time, kaya hindi ako nakapunta. Nakita po namin yun, nakapost. Oo. Lahat ba ng kapatid ni Tatay pumunta dito? Hindi po, yung lang po, mga pamangkin. Pamangkin. Tapos Yung isa, asawa niyang yung una, si Jocelyn. naandito din. Opo, pati Yung mga dating apo. asawa ni Tatay Filomeno. Opo, naandito rin po. Grabe Ba't ngayon lang nagpakita daw? Hindi, naandun po yun nung nakaburol si Tatay Filomeno. Naandun ba? Naandun po, nakalimutan ko lang pong sabihin sa'yo ay, naandun po yun. Oh. Simula nung binurol hanggang paglibing, naandun. Sino nagdaos? Yung dati pong doon? Yung dati doon? Opo, yung nagpadasal. Okay, oo. Kasi sayang, hindi ako nakadalo nun. Kaya nga po, nasa kayo ay, Pampanga. May inasikaso kami. Ano daw itong ginawa nila Yan po, dito? lamesa po yan. Dito po nilagay yung handa. Yung mga pagkain. Mga pagkain. Grabe Tapos dito na sila nakatira. Nagalis lang po sandali at mangungopara nga daw po sila. Mga Nagawa na po silang luto. Sinong titira dito, ate? Yung kapatid po ni Tatay Filomeno. Si Tatay Dudong. Opo. Tsaka Yan nyo at babalik ako dito. Basta, anong tentative date ko yan nandito sila? text ko na lang po kayo pag Sige. Alam mo naman yung page Opo. namin. Sige, para alam ko kung kailan ako dito. mapunta. Babalik. Nandito ba yung mga pamangkin ni Tatay Filomeno? Opo, nung 40 days. Okay. Pero yung mga iba, wala na. Ay, wala na po. Wala Hindi na. po. Okay. Oo. Yun? Maghapon din po sila dito? Opo, maghapon din po. Hanggang... Yun? March 6 ba yun? Madaling araw na nga po nag-uwi yun. Yung iba, sila Ate Jocelyn, madaling araw na po yung nag-uwi. Saan sila nag-stay? Dito po, at saka doon sa kabilang bahay na ginagawa. Binuksan nila ito. Opo, ito. Bukas na po ito. Kakamiss si Tatay. Kaya nga po. Masaya po yun ka, ay. Oo, kasama. Lagi po nakangiti. Bukas? Hindi po, dito sisilip lang. Oo. Yung gamit nila. Nakasara. Lahat na ng gamit ni Tatay Filomeno nasan na po ngayon? Naandito po. Hindi nila Hindi po. Andyan po, naandyan yung mga yung binigay nyo po, naandyan. Hindi yung mga dating gamit niya, mga damit. Naandyan, sinusuot ni Tatay Dudong. Iba lang yung sinunog. Namimiss niya Opo, namimiss niya daw. Tsaka yung mga bago sana na hindi na nagamit ni Tatay, kay Tatay Dodong na para... Yung mga long sleeve mo po ata nasa kanya. Na kay Tatay Dodong. Okay, ayos yun. Kasi wala naman, kapatid niya naman po yun, wala naman pong masama doon na isuot niya yun kasi mga bago. Gawa? Yan, gawa yan ni Tiyo Dodong. Ang lutuan. Gawa sa putik? Opo. Anong putik? Lupa yan Opo, lupa. May bakal pa nga rito. Lagyan niya. Okay, ang ganda. Ganda. Grabe.
Ano yung mga hinanda nila? Biko, Biko, sopas, pansit. pansit, tapos may lutong ulam, O di kanin. nakikain din po kayo. Opo. Ang sarap-sarap ng kain namin dito. Ang dami. Pero naalala nyo din si tatay nun. Naaalala na, pero kwentuhan po nila dyan habang nagkakain. Namimiss daw po nila si Tatay Filomeno, yung laging nagpapasaya, ganyan. Tsaka ang daming nagmahal kay tatay. Opo. Milyon-milyon nagmahal sa kanya. Nandyan siya dati, nakaupo. Dito. Diyan yung favorite niya, upuan, tsaka Tapos dito. Dapat hindi nila tanggalin yung upuan ni tatay dito. Hindi. Oo, i-ano na lang ito, restore na lang yung bahay ni tatay. Chat na lang po kita, Paayusin. Ma'am Alma, ha, pag nagdating po sila. O, i-chat niyo ako Naantay para ka nun eh. para kung anong may tulong ko din kila tatay Dodong. Syempre, kung ano yung benefits na nakukuha dati ni tatay Filomeno. At alam ko din naman na naghihirap din sila. Sabi niya nga, Ilan anak daw ni tatay dito? sabi niya nga po, ay, 5 yata. 5? Si Ate Jenny Bell, si yung bunso, si Buboy, yung 6. Yes! Ilan daw anak ni Tatay Dudong? 6? Ay, 8! 8? 8 daw, 8? 8. 8 sila. Lahat nakapag-aralin din naman. Nakapag-aral naman po. Oh, okay. Anong ano nila sa kuprahan sa Nyugan ano? Opo, Hanap sa inyo. buhay? Nakikikoprahan lang po, hanap buhay, income. Ang ganda yun. Tsaka ano man yung ano, konti man o malaking ano, may tulong ay, di ba? Makatulong na din sa kanila para ano. Sa inyo ate, saan ang bahay nyo? Ay, din po ang bahay namin sa may fish pan po. Napapaligiran po kami ng fish pan. Ayan po yung may mga ari ng fish pan dyan sa amin. Ah, Yan, may ari ng fish pan. Ayan, may ari ng fish pan. Oo, patapos na din yung bahay dito. Ano, kaninong bahay ito? Kay Uyat po. Tsaka kapatid po ni Isabel. Ah, okay. O, kumusta na din sila, Ate Isabel? Okay naman po. Nakakaraos naman din po sila. Oo. Naandito ba sila nung 40 days? Opo. Oo. Si lolo nila, si Tatay Filomeno, ano? Kumustahin natin sila, ate, ano? Kakamiss si tatay talaga, grabe. Grabing, ano Sabi din. ko nga kay Isabel, siya na lang mag-video dito eh. Nag-akyat naman bigla. Sino? Isabel. Nag-akyat? Bakit? Nagtatago? Oo. Doon na lang bahay dito, oh. Project ni kuya, ni Mr. Mo, ate, ano? Ate Isabel! San ka? Dito ka, umustahin kita. Umustahin natin si Ate Isabel. Ito yung bahay nila, Ate Isabel. Ate Isabel! Ano, sarado itong bahay niyo? Tulog po yung bata kasi narado namin. Ah, saan si Ate Isabel? Nandun na po sa kabila. Ah, Ate Isabel, dito ka. Kumustahin ko lang yung ano 40 days ni lolo mo, ni Tatay Filomeno. Kasi sigurado nandito kayo nun. Ano? Nandito ba kayo nun nung ano 40 days? Buat-buat si ano Abdullah, I miss you. Hello. Kumusta? Kumusta na, Ate Isabel? Okay lang po. Ay, nangayayat si Abdullah. Bakit? Ewan ko nga po. Ay, nangayayat. Ang batuta. Patapos na yung bahay ng kapatid mo, ah. Oh, tapos na din yung ano, kwarto nyo na pinagawa nyo. Ginawa po nila. Si Payat na po ang gumawa na. Ah, okay. Oo. Kumusta yung ano, 40 days nandito pala yung kamag-anakan nyo lahat? Nun? Hindi naman po sila lulududong lang, tsaka po sila Ate Jomali. Sila lang? Apo. Anong mga handa noon? Meron din po, may mga dala rin po sila. May mga dala din sila. Apo, tapos dyan na lang po nagluto. Diyan sa bahay nila. Apo. Tapos dyan na din po nagpadasal. Diyan na yung padasal. Nandun ka nun? Ang ganda. Kasi ang akala ko nandyan na si Tatay Dudong. Diyan na nakatira. Di ba sabi niya? Dyan... Malipat daw po, kaso ano lang po, may mag-ano lang daw po sila ng pangkonsumo nila paglipat dito. Oo, sige. Mag-uuling lang daw po muna sila. Tapos pag nakauling na daw po sila, pababa na rin daw po sila dito. Tapos dito na daw po sila mag-uuling din. Okay, oo. Sabihin mo na yung benefits na natatanggap ni Tatay Filomeno dati ay pagpaduloy ko sa kanya. Ano?
Para naman. At yun yung request din ng mga viewers dati ni Tatay Filomeno ay gusto nilang may pagpatuloy kay Tatay Dodong. Syempre, kapatid naman niya, di ba? Siya yung nakababatang kapatid ni Tatay Filomeno. Meron pa po sa lalaki, ay hindi po, meron pa pong isa. Oh, okay. Yung asawa. Hindi lang pala siya hindi lang Kumusta ka na, Abdul? Abdul? Kumusta ka na? Kumusta ka na, Abdul? Apir tayo. Dali, apir. Bagong gising po. Oy. Nahihibi-hibi, Busy sila Marcos kaya hindi dito sa inyo. Ang cute naman ng kalapati doon, Iipot yan dyan sa karto ni Lila. Oo. Okay na kayo ni Nanay Gloria? Hindi po, pero wala naman na po kaming kasi di po kami nag-imikan. Oo. Minsan ba, ate, namimiss nyo din si tatay? Parang naandyan. Napipil nyo din siya? Oo. Di po kasi yun po kasi yung libangan ng panganay ko. Napunta po kasi talaga yun dun. Yun po yung kausap nun lagi. Yun yung laging pumupunta doon, Apo. Tsaka, pag may nararamdaman, ikaw pala yung sinisigawan niya kayo dito ni mister mo, Sila po. Tsaka po yung kapatid ko, kaya yung babae din namin kapatid. Tapos si Gala, si Payat. At Si yun lang Payat, naman si po. mister mo, siya yung laging sinisigawan pag may karamdaman kasi yun yung sinabi niya sa akin dati. Opo, yun lang naman po kasi ang makakaya siya. Basta-basta pag ako naman po, di rin po baga. Hindi kaya. Mano mo pala naging lolo si Tatay Filomeno? Ano po, sa side ng tatay ko. Si papa mo. Ano daw, parang sa lolo din nila. Magkapatid sila ng lolo ni papa mo. Hindi ko po alam yung nila. Sa apelyado na lang po yata. Kasi sabi niyo pamangkin niya daw si papa mo, di ba? O, kumusta pala si papa mo? Nakukontak niyo? Hindi po. Si Jonalyn, may balita kayo sa kanya? Meron po. Nandun daw sa kapatid ni Papa. Naandun daw? Opo. Doon daw nakatira sila ni papa mo? Si Papa po, nandun na sa trabaho niya. Pero Tash- si Jonalyn po, iniwan daw dun sa asawa ng kapatid ni Papa. Okay. Anong ginagawa daw niya doon? Ewan ko po, di naman po kami kinakausap ni Papa. Wala rin naman po pakialam sa amin yun. Hindi po kami nang kinakausap. Grabe naman. Baka sinisisi yata nun. Galit Sinasisi sa akin. Bakit sinisisi saan? Dun po sa sa issue nila ni Mama. Dadamay ako. Oo. Tsaka kung ano man problema nila, dapat hindi na kayo damay kasi, di ba? Opo. Hindi man... Kasi sila na nga po yung may kasalanan. Pati kami, kinadamay, Ako lang naman po sinisisi yata. At sabi po ay yung una pa lang daw po ninyong interview ay alam ko na daw po na si Mama may kinakasama. Samantalang nung unang interview po ninyo, di pa naman sila hiwalay Oo. Di pa Sino po bang unang nagloko sa inyo? Sa kanila pala, ng magulang mo? Ewan ko po kung sino sa kanilang dalawa. Pero pag sisisihin po talaga yung pinakang unang ginawa, si Papa. Siya ang malakas ang loob ng babae Oo. Pati nga yung mga babae niya. Tsaka ginawa na niya kay Jonalyn, di ba? Opo. Mm. Tapos si Jonalyn naman daw po, pinagansiraan pa si Mama kay Papa. Di lalo nagagalit si Papa, pati kay Mama, lalo sa amin. Grabing attitude talaga ng babae na yun. Sinusumbong Alam mo ba na pinuntahan ko yung mga anak ni Jonalyn doon? Tinutulungan ko na din. Ay, siya po. Oo, tinutulungan ko na din. At ang sabi ng mga dating biyanan niya, ayaw na daw sa kanya. Hindi na nga po talaga yun. Kahit po nung nasa Medicare kami, kala ko po talaga binubugbog yun ng biyanan. At yun ang sabi niya. Nung nakita po namin, tapos nung ibang mga kasama namin sa ospital yung gawa ni Jonalyn, doon lang po namin siguro kaya, may dahilan po siguro kaya siya sinasaktan minsan at pabaya sa anak. Oo. Tsaka kawawa. Yung anak niya, nakita ko yung picture dati ng anak niya, sobrang payat. Siya nga Nakita po yun mo? Siya po yun yung dinala. Kasi Oo, siya yung iniwan doon nung sabing sinasaktan siya ng asawa niya. Daw po siya at binugbog daw siya. Sinungaling Siya po yun yung dala-dala niya doon. Kasabay po yun ito. Magkatabi po ito at saka yun sa higaan. Yung anak niya.
Grabe. Dapat noon, hindi na nyo na in-accept dito kasi yung ganun na gawain niya, hindi maganda. Hindi naman po kasi ako nagpapunta nun dito. Pinagsabihan ko rin yung nagpapunta rito na sabi ko, huwag mo nang papuntahin dito yan at siguradong magiging cargo mo din yan. Ayun. Yun nga, pati pamilya nyo, nadamay, di ba? Pati si tatay. Imbis mahaba pa ang buhay ni Tatay Filomeno, wala na. Na-stress dahil sa kanya. Hindi man yung ganun kahit yung nagkakasakit ng ganun. Hindi ganun kalala. Ano? Siguro, stress na nga din po, di na kayanan. Magkasakit man po yun ng ganun, pero hindi po yun yung ganun. First time niya po yung mawalan ng yung ganun, matumba na siyang diretso. Nawalan ng Hindi po malay. yun nangyayari sa kanya nung wala pa naman po yun. Tsaka alam mo ba yung last na nag-uusap kami ni tatay na sabi niya, parang may parating na problema. Doon ako kinabahan yung sinabi niya sa akin na may parating na. Sabi ko, tay, hindi ako sanay sa itsura mong ganyan. Ang sabi niya ay, nararamdaman ko kasi parang may parating na problema. Yun na pala yun nung umalis kami papuntang Quezon. Binigyan din po kami ng kutsara pa at nagtatalo-talo kami sa kutsara. Ang sabi din daw po nun, dyan yun na ito sa inyo galang kutsarang ito at hindi ko na ito magagamit. Ay, sabi niya? Sinong nagtatalo baga sa kutsara? Kami po. Kayo ni... Kami magkakapatid, kami nila payat. Oh, At nawawala. na hindi po yata nila naayos ang paghuhugas o kaya pag may nalalaglag sa lupa di na po nila hinahanap. Pag nagkakainan po kami nagkakandahan hanap kami ng kutsara. Yan, tapos nagsigaw siya, sabi niya ito yung pinag-aawayan niya, bigay ko na lang kutsara ko, sabi niya, ay gala, dyan yun na itong kutsarang ito at di ko naman na ito magagamit. Sabi niya? Ano yun? Before ba mangyari sa kanya yun? Opo, siguro. Parang, hapon po yan. Basta nagluto, umaga po siguro yun. Basta nagluto pa po kami nun ng saging, ay binigyan pa nga po namin siya. Pagkabigay namin, yun, kasabay po nun yung pagbigay niya ng saging. Hindi ko lang po matandaan kung yun din po yung araw na na siya. Pero parang yun na din po yun ay. Pero nung nung kinahapunan siya. Maalala ko lang, yung sabi mo natumba siya, na first time nangyari sa kanya yun. Ang pagkakalam niyo ba may hininga pa siya nun? Wala na. Meron pa po yun. Meron pa po. Natagalan lang yung pagtakbo sa kanya, Natagalan po talagang masyado. Di ko man po kayang buhatin. Hindi man po kaya ni Payat mag-isa. Sila Kuya Bong naman po nag-uwi na. Sinundo lang po yan. Buti pa nagbalik yung asawa niya papunta rito at nagatid ng walis. Paghatid yun, pinatawag na lang po ni Payat yung si Kuya Bong nga daw po para may katulong pa. Kaso natagalan man po talaga. Hirap biglaan talaga. Pati ng mga viewers hindi pa din sabi nila pinapanood pa din nila yung mga dating vlog ko sa kanya kasi parang hindi pa din nila tanggap na wala na si tatay. Sabi ko naman ay talagang ganun buhay, una-unahan lang. Saka si tatay. Parang may hika si tatay. Meron po yun. Pero pag inaatake po yun, ewan ko po, yun lang po talaga yung, mula po nang kami dito, yun lang po talaga yung first time niyang matumba siya. Nahilo daw po kasi siya, narinig lang naman po. Hindi mo naman masasabing gutom kasi lagi kong binibigyan niyo ng ulam, pagkain. May kanin pa nga po nung pagbuklat namin doon sa kaldero niya, andun din po yung saging, andun yung kanin. May pagkain pa po siya. Maganda yun na idaos na maayos yung 40 days niya pala at sayang di kami nakapunta at wala kami nun ay. So ayun, nalaman namin yung kay Ate Isabel at salamat Ate Isabel ha. Oo, sa susunod punta kami dito at siguro mabigyan din ni Marcos si Abdul ng mga ibang pangangailangan. Kumusta sila ni mama niya? Okay, nagkakausap naman. Bira lang din. Dapat may vitamin si Abdul, nagpayat siya, Likot po siguro. Hirap ko na rin tong masaway. Ay, matigas na din ang ulo. Oo. Kaya di napayag na nasa loob siya. Lalo pag nandito yung mga kambal, nandito sa labas. Gusto nandyan din siya. Kaya ganyan na ngayayat. Lagi po siya nadadapa. Baka may pilay ka. Ganda ng mata ni Abdul, Pag may pilay, mang puto na ay pamanyan. Abdul! Ay, naiyak. Hindi na nahulog kasi yung pagkain niya. Bili tayo ng biskit,
Sige, Ate Isabel, punta muna kami. Salamat. Oo, salamat. Sige. Ayun, mga klingap. At, yun, kinumusta natin ang 40 days. Akala ko nandyan na si Tatay Dodong, yung kapatid ni Tatay Filomeno. At, yung benefits po, yung ano natin kay Tatay Filomeno ay ibigay na natin kay Tatay Dodong. At, deserve niya naman pong matulungan. At, sila, ang hanap buhay po nila ay nag-uuling pala, sabi ni Ate Isabel. At nakikikuprahan po yata yun yung ano nila, hanap buhay. Kaya wala naman pong masama na tulungan natin yung kapatid ni Tatay Filomeno. At sana suportahan nyo. Sa susunod na pagbalik ko dito ay sila na po yung ating bagong beneficiary. At dito ko muna tapusin ang aking vlog. Ayan, nakita nyo ulit yung dating bahay ni Tatay. Yung minahal nyo. Yung umabot ng 6 million na nagmahal kay Tatay. Maraming salamat po. At, ayan. Sama natin si Rans at si Marcos. Anong channel mo, Rans? Rans TV. Yan, si Rans TV. Nagbablog na din po yan. Kaso nga lang, puro ahas po yung gusto niyang i-vlog. Ayan, supportahan niyo din po yan, Rans TV. Sa kanyang page at YouTube. Okay, Marcos TV channel. At sa ating Facebook page na Alma Vlog.